nila ng bahagya maliban na lamang kung mapitas agad ang kanilang healer. At yun yung madalas na napapansin nating strategy na ginagawa. Kung sino man yung healer, yun na lang ang unahin mo. Pero sino nga ba ang makakauna sa laban na to? It's Onyx versus AP Bren. Game number 2 na of this best of 3 series. Inihintay ko na kung ito na ba yung game na lalabas si Perxiva kasi parang medyo nahiya nung game 1. O parang inilalabas. Ano nga yun? Basta meron nga movie na gano'n na parang perks din. Anyway, nakalimutan ko. Pero yeah, yun yung kailangan. Perks of being a wallflower. Hindi ko alam kung yun, pero pangalan lang. Pwede kasi. na. Tama. Pero yan, tama yung sinabi dito. Actually, ang inaatay natin for sa Onyx is yung mga surprising plays for Perxiva. Pero ibang kanyang gagawin ngayon. So, suntukan ng mga healer at support. Oo. Sa may mid, talagang patapangan na ito. Isa may dala na injection. At isang may wings. May wings din yung isa. Wow, may wings din. Parehas may wings. Tama naman. Wow, Tama parehas naman. wings. Naalala ko tuloy dati, no, nung nagsha-shopping ako para Wow, nagsha-shopping. sa Wow. tinanong ko, ano yung overnight? Sana all. Ano yung may wings? Hindi ko naintindihan Oo. kasi kalal ako. So yung isa, wings by wings. Tapos itong isa, on the wings of love. Yeah. Kasi guiding wind eh. Oo, tama. Kailangan ipagsama mo talaga ng todo. And kita yan ngayon, no? Dun sa emblems and Oo, talents puro nila na agility. sobrang bilis talaga. So rotation talaga to, min. Kala mo, radiators, springs to. Kasi Wow. si Lightning McQueen, lalabas Tama. mamaya. O malaka-chow play to. Oo, Para sa ating I mga am players. speed. sobrang dami na nating nasabi, no, at dumudugo na nga dito si Few. Pero mukhang si Si Perxiva Perxiva ngayon ay bumabantay. Alam niyang naandoon si Kyle Tizzy. At ito ang ating trivia. Nakita niyo na din kanina lamang. Ito na talaga yung combo ngayon. Kung hindi mo pa ginagamit yung agility kasabayan ng isang wilderness at roamer at mid laner, gagamitin mo na. Kachaw. Sobrang bilis mo talaga Oo. umikot. Maiirita yung gold laner ng kalaban mo. At yun ang pinakamasayang feeling. Mairita yung gold laner Oo. ng kalaban mo. Mid and roam, go vroom, vroom, vroom. Tapos nandito na sila sa may turtle, guys. Makikita natin kanina din ang game number 1 ay ito din nag-istorya pero medyo intense ang nagiging poke din sa may mid lane. At sabi ni Kyle Tizzy, medyo wala nang buhay si Perxiva. So sama na din ako. Tapos pupunta ako din sa may turtle. Tignan natin kung sino mas magaling na mag-retribution. Si Flat Tizzy nandito na rin. Versus na rin Kyle Tizzy. For that first, turtle secure. Habang si Jem ay iwan, mamipilitan na mag-last insanity at disengage para sa dalawang kupunan. Yun ang aking favorite moment of this game so far. Yung tinigil nila parehas yung turtle, tapos parang nag-agree sila. Retry battle to, tol, Oo. Wala munang patayan. Actually, good start yon para sa side ng AP Bren. Kasi yung ginawa nila is to burst Perxiva down. So medyo nag-aling-langan si Ryzen kung magsistay pa ba siya dun sa turtle fight. Kasi nagkaroon ng moment na halos 20% na lang yung buhay ni Perxiva. So walang guiding wind, walang kahit anong initiation using the circling eagle. So it was in terms of the mental toughness na ipakita dito ng AP Bren. Because of the burst down, then they've managed to take the turtle para sa kanila. Looking at the item build, no, mukhang wala pang sapatos dito. Ang side na ni Nets, ito yung tipo na feeling ko hindi talaga magsasapatos buong game. Oo. Damage muna, nakasprint naman. And mamaya pa talaga yung damage output ng Onyx. Ito yung alam mong late game yung inaabangan nila. Patagal na ng patagal, no? Ang kailangan lang nila dito as much as possible ay hindi nila mamatay si Super Friends kasi parang yun yung pinaka-burst nila tsaka pang kontra nila dito sa marksman ng AP Bren. But so far, medyo malalim talaga ang binibigay na vision ni Flap Tizzy which is maganda for the team. So ngayon medyo paikot-ikot lang muna itong mid and room ang play ngayon ng AP Bren. Isama mo na yung kanilang jungler. So more on pokes ang kanilang pinapakita ngayon. Oh, puro poke talaga, no? Wala pa tayong nakikitang actual conversion, wala pang kills, objective battle, mukhang Ano to, mamaya pa ulit. soccer muna, soccer. Ano Ayan. lang meet and greet lang sila sa may bandang gitna. Doon lagi yung ganap ng mga pangyayari. Pag may turtle, tsaka lalabas. Meanwhile, si Flap Tizzy, si Jem, si Nets, tsaka si Super Marco, andun lang sila sa sides. Once na merong wave sa may bandang gitna, tsaka lang sila magkikita-kita. And then, once na lumabas din yung turtle in less than 7 or 6 seconds, ay mag-uumpisa na Ayan naman na. yung laban natin. Kasi very team fight oriented yung hero composition ng dalawang kupunan natin ngayon. Tingnan natin kung magkakaroon nga ba ng team fight for the second turtle of the game. Papasok si Perxiva. Oh, si Fio ang target nila pero may last insanity IMU para sa kapitan. Habang mag-zone din, dito si Jem, last insanity sa mukha ni View. Pero wala ng buhay, sakto first blood para sa inong Onyx. Sabi dito, makukuha pa rin si Owen at dahil dyan, dalawang players pa tayo para sa side ng AP Bren at merong bawi na naman. Perxiva makukuha na kill and Jem is down as well. So palitan lang dalawa-dalawa para sa ating dalawang kupunan. 2-for-2 exchange at itong pangalawang turtle ng larong ito ay itutuloy na ng dalawang jungler.
Kyle TZ versus Ryzen Part 2 pero may bodyguard. Yung dalawa. Sabi ni Ryzen, andaya mo naman. Sige, sa'yo na yan. Awat mo na ako dyan. Kasi he'll take it as of this moment. Kasi ngayon, kita nyo naman, di ba? AP Bren leading at least 600. Nangyari yon dahil ang ginawa ng side ng Onyx Philippines was after taking 2 kills, ang priorities ni Ryzen is to go for the purple buff. Pero bottom lane, Super Marco ang kanilang target! Uy! Isa na lang! Oy! Pero sakto, holy healing! Para dito kay Open. At dahil dyan, meron pang pagbawi ba ang side ng Onyx? Hindi, wala silang makukuha. Yan talaga. Dahil, Napaka-intense ng holy healing na nanggagaling dito. Holy Dito moly! kay Gwen. holy. Naka-flask of the Oasis na rin kasi si Idol eh. Hindi pwede. Hindi pwede na makakapag-heal ka ng gano'n ng holy healing kapag hindi mo nagagawa yung mga Lalim eh. ganong klase ng initiation. And because of that, nakatulong din yung sprint na hawak ni Super Marco para makatakas siya dun sa laban na yun. Kasi isang feathered airstrike na lang eh. Yun yung role ngayon ni Super Friends is to just reach yung backline access kasi aside from the 3 heroes na all they have to do is to sustain lang si Kyle, si Flap, and si Ogwen, Super Marco is gonna be the main source of damage. So knowing this, Onyx needs to find yung backlines. Kailangan nila makita si Super Marco and dahil hindi nila nakikita, nagsusnowball at patuloy lang ang itemization ni Super Marco at this point. Aantayin pa talaga natin yung oras na may bawas na ulit ang Claude for the side of Onyx. Ito yung way nila inside of the composition of AP Bren dahil medyo mahirap nga naman talagang huliin kung nakasprint at may BMI pa. Alam mong makakapasok talaga sa backline pero may konting focus na magaganap dito sa mid lane. Pero airstrike na gamit na rin. Oy, umurong ng konti pero hindi babawas. Bitin pa. Medyo hindi pa pumasok doon sa angulo ng protractor ni Super Fins. Para hindi sa game. Actually, nung bata ko, hindi ko masyadong alam gamitin yung protractor pero nagagamit ng mga players natin. Anyway, Now you know. Now you know. Ako, hindi ko nga alam kung ano yung protractor. Ito, legit, hindi ako nagmamahang-mahal. Pero kakaiba ang ginagawang traction dito ng ating dalawang kupunan. So AP Bren, 500 lang kanilang lamang at kinagandahan para sa Onyx ay nakakakuha sila ng objectives. Yes. Hindi na tulad itong game 1. Oo, on the stop side. Ay, ang dami nangyari sa may middle lane. Natin na si Kyle PC, ginamit na ang Circling Eagle. So, middle lane ngayon nga medyo napaagang eyeball para sa ating dalawang kupunan. Pero turtle top lane! Super Marco again my with a goodness. solo kill. At si Perks, iba naman dito, meron ng Flask of Oasis. Man, wait lang. Turtle will be secured for AP Bren. But it is very unfortunate for 2 games straight na solo kill si Nets ni Super Marco. Hindi dapat nangyayari yun, bossing. Medyo sinasagot ngayon ni Nets and there's probably more kasi gagamitin ni Perxiva yung Circling Eagle para makatakas and this is now the start of peril para sa side ng Onyx Philippines kasi nagiging effective na yung protect Super Marco strategy nila, nakaka-solo kill. And dahil doon, mas lalong nagkakaroon ng item si Super Marco. He's starting to be a little bit more confident into trying to force more waves. Kaya unti-unti nang nagsitipon yung Onyx Philippines. Kahit si Nets, sumama na sa mid. Mahirap din kasi kapag naiwan tas kaya na palang patayin ng katapat, kailangan ng sumama. Kumbaga, wala nang no choice pa para dito kay Claude. Kailangan talaga niyang sumama at bumawi sa sunod na team fight. At item check din lang dito sa Claude. Meron naman na siyang golden staff at pati na rin DHS. So, kahit papano ay may bawas naman na siyang maipapakita. Pero hindi pa ito yung hinihingi nating bawas. Yung may kasama na sanang corrosion side yung hinihingi natin. Para masakit na if ever. Sinabi natin kanina yung difference in items, 201 na pala si Super Marco. So medyo lamang nga talaga ang nakasakay dito kay Toothless sa may bottom lane. And 2-3 pa rin natin score, 2.3k din. Ang kalamangan dito ng AP Bren. So medyo kalmado pa rin natin nakikita sa dalawang kupunan. But this time around, yep, for Onyx, much as possible, kailangan nila speed up. Kailangan sila magka-chow ngayon. Oo. Kumbaga, it's time to fire up. It's time to Kung fire Onyx ka up. na ba? Legit na oras na para manalo at this point. Kasi one of the things na nakita ko in terms of the damage dealt, number 1, si Gem yung pinakamarami or pinakamataas yung damage output. So that already says a lot. Na wala pa gaano yung scaling ni Nets in this specific minute of the game. Kaya sobrang tindi ng pressure na ibinibigay ng side ng AP Bren na, okay, hindi ka pala makakabaril sa amin, hindi ka pa masyadong masakit, then okay, bibigyan ka na namin as early as possible para kahit papaano, maramdaman mo at mas lalo ka pang madelay sa Super Marco na 2-0-1 na ngayon. Death push setup mula sa AP Bren. Kung sino mang dumaan paniguradong mabibigyan. Lumalapit na si Perxiva at bibiglayin nila pero napakataas ng shielding na nanggagaling sa Flash of the Oasis. Sisimulan ngayon ng AP Bren. Ang pangalawang Lord ang ng larong ito o pinakauna,
rather, na Lord. Pero mukhang may matagal na sayawan na magaganap dito as we wait for the big team fight or the big signal na mangyari ito. Malayo pa yung Claude. Kaya naman nag-feather there strike na si Few ang kanilang pinupok. Okay, nagkaliparan na. Pero sabi dito, lumipad si Few papunta dito kay Genta. Sabay flicker out para sa kanya at marereset muna yung Lord. Walang buhay, kalahating buhay dito, both Oakwen and Few. So marereset na muna at aalis. Kakalma lang muna ulit ang ating mga teams. Pero Super Marco, nakita niya na wala na buhay dito si Ryzen. Meron focus na gagawin. Matatamaan dito ng airborne na damage si Oakwen. Uy! Ang sakit ng damage kay Super Prince. And Oakwen halos wala na buhay pero matapang pa rin. Ito na nga yung Lord ata ay kukunin ng AP Fred. Gem is down pero meron pa namang immortality. Lord secured for Kyle TZ at si Ryzen naman ngayon ang gusto ni Flap. Makakatakas naman with the Mortal Coil pero killing spree na nga Si Nets, para kay Super Marco. At habang nangyayari ang lahat, si Nets tumatrabaho lang pala sa may bandang itaas. This is the same thing na palaging ginagawa ni Nets na kapag nalalagay sa alanganin ang kanyang kupunan. It's time for him to step up. Fire up siya individually. Kasi yun yung kailangan. Objectives is gonna be the name of the game. Gold earn going into the side of Super Marco. And I have to say, Oakwen, maganda ang kanya nagiging positioning in terms of team fight. Alam niya na kailangan siya ng team niya in terms of his holy healing. There he goes again. Nako, medyo may damage na si Nets. Nakita natin ang halahati yung buhay. Kailangan na lang kontrahin doon sa mga biglaan damage na sinasabi natin. Speaking of biglaan damage, ginamit ang Ferry Airstrike pero hindi sapat. Pero madepensa niya Torres sa may middle lane. Habang si Super Marco, konting ba? Mega kill na para sa kanya. Meron pa minion wave na dadaan. Iikutan dito, Flap TC with a zone. At meron pa minion wave dito sa may bottom lane. At ang Lord dadaan sa may top lane. Ang malas ni Parksiba doon. Kaya niya sanang mabuhay kung hindi up yung passive ng isang Irritil. Dumoble yung crit via Jungle Heart. At ngayon naman Sakit ay yan. 4v5 scenario with a Lord upstairs as well. Pero mukhang matutunaw naman na ito sa mukha ni Gem. Lord ngayon ay sinimulan na nga na tunawin ang side ng Onyx. At mukhang makakadepensa sila. Feathered airstrike ay kahit papano naglaland naman. If there is one thing na pinanghahawakan ng side of Onyx Philippines right now, it's the wave clear. Dahil meron silang feathered airstrike, nandyan din yung Blazing Duet na kahit papano, in fact, kahit na nerf to, pag dumating naman ang later portions ng laro na naka-build up na si Nets, especially now na meron siyang Golden Staff Corrosion Sight na nabanggit nga ni Umi from a while ago, that's gonna increase a little bit more in terms of like the basic damage output or basic attack na posible manggagaling dun sa Claude, mararamdaman ito ng kupunan ng AP Bren who is holding a 5.2k gold lead right now. And tingnan mo naman, di ba, damage dealt, Super Marco, number 1, pero dahil sa pressure and poking capabilities, Super Friends makes it for the Pareha side of silang Sonics. super. Pareha super. Sino mas super ngayon? Doon natin titignan. Tsaka meron sa MPL Malaysia ba yun? Yung apat silang super. Apat silang super. Oy, teka lang, Persiba. Medyo delikado pero hindi naman nata matutuloy ang labang yun. AP Bren, once again may kalamangan ng 5,000. I think the safe play here is to wait for the Lord. Kumbaga, abangan na lang natin yung next Lord. Oo, kailangan talaga dahil at least meron pa silang added na damage and sustain as well para sa kanilang team. So kung sabihin na, pumunti ka na si Perks, diba? But anyway, gusto nating pansinin na ang ganda ng positioning ni Super Friends kasi considering na viable target talaga siya. Hindi pa rin siya nakukuha or hindi pa talaga siya na-kill for this game at saka nasa-zone out niya yung mga players ng AP Bren. So parang inaantay ngayon ng Onyx, tama ba, is yung sabay na pagpitik ng damage ni Super Friends at saka ni Nets. At ang kailangan nilang abutan is gonna be Super Marco. Kasi si Few kahit papaano nakakaramdam naman ng pressure within the feathered airstrike as well. And babalikan natin yung draft, di ba? Pumili sila ng XP laner and ng roamer na pwedeng makapag-disengage doon sa mga fights na meron. So kahit paano, magiging komportable na mag-position dito si Super Friends dahil nandiyan si Perksiba na makakalayo using the guiding wind and si Gem na may pangalawang buhay kapag na-pop na yung kanyang Firaga armor. Pero wala siyang immortality this time around. Kyle TC ngayon, hinila na ang Lord papunta sa kanyang kupunan. Flap TC, half HP. Gem ngayon ang pumupronta, pero yung immortality is already up for this export. Kaya naman, i-reset muna. Papatagalin ang Lord Dash. Grabe yung poke. Ang sakit na ni Super Friends. Oo, parang pinaforce nila talaga na mag-holy healing na agad si Oakwen para pag nag-go talaga sila sa team fight, diretso na. So ito kalahati ang buhay ng ating Lord, nakapwesto Perksiba, nag-aabang kung sino pwede ma-circling Eagle habang Super Marco sabi niya parang medyo delikado yata na basta-basta na ako lumabas. So medyo matagal na Lord Dance to. Tagal nun. Na team fight dance duration for these teams. Mga 2 minuto na tayong nakatayo dito. Kyle TC tinatake pa rin. Pero Flap, mukhang napaka-consecration ng maaga. Super Marco ultimate as well. Flap TC ngayon ang pumupronta para sa side ng AP Bren. At mukhang makikita niya si Ryzen
Hinahold pa rin ni Kyle TZ ang Lord, pero mukhang dumudugo na ang Onyx. Oh, grabe yung zone na ginagawa dito. Mapipilitan na mag-flicker out si Owen. Pero si Jem talaga napilit nila na wala ng Pirago Armor. Ginamit na rin ang ultimate ng Rafaela, pero nandito pa rin na side ng AP rin. My goodness! Yung Lord at si Jem mawawala ng immortality. Look at the control na ginagawa ngayon ng AP Bren at Flap TC papasok na rin para hindi na makapag-entry pa ang mga players ng Onyx. Sabi nila diretso Arriba. Habang si Ryze hindi na makakakuha ng damage galing sa kanila. Meron pa ang layo na nakatingin naman! from east-west to coast-west. Grabe! Lumangoy na talaga sa buong ere. Baliktad. And then this time around, West Coast AP pala. Bren secures the Luminous Lord. And doon natin makikita ang kalamangan ng AP Bren in terms of sustain. At saka to, sobrang hirap na tumimfight pag may Rafaela. True. Isipin mo si Kyle TC, andun lang siya, kasama niya lang yung Lord na nagmo-moment lang sila sa may bandang Lord pit sa taas. And then, there were the rest of the members. Not to mention na nandyan si Flap TZ na up to this point, 15 minutes into the game, wala pang death. That already goes to show you how much sustain AP Bren is already holding na umabot sa point na kahit halos full build na, malapit na sa full build si Nets, hindi pa rin nape-penetrate yung defenses ng side ng AP Bren. And napaka-low ng kill score ng game na to. Pero mukhang pati si Flap ay nananakit na rin ng marksman at this point. At ang Luminous Lord ngayon ay nasa may bandang itaas. Isang bangga lang dito ay babagsak na ang Toring ito at mukhang makakaandar ang Lord. That's one inhibitor, turn it down. Mid lane naman, ang punteriya ngayon ng AP Bren with a 7k gold fee. Okay, then depensa dito ang Onyx at may clear nila ang minion wave sa may middle lane. Pero few meron ng Divine Glaive for this game. So another minion wave dito sa may middle lane. Sumukha ito na yata ang inaantay ng AP Bren para pwede dumiretso at makakuha ng secured turret against them. Pero Flap TC mga lahat yung buhay. Perks iba papasok pero hindi. Sabi niya bait lang daw yun. Habang AP Bren naghahanap ng tempo this time around, Onyx successfully makakadepensa. May malaki pang minion sa taas at sa baba. Pwede itong gamitin ng AP Bren kung gusto nilang ituloy. Pero pwede maging risky ito for the side of AP Bren dahil masikip ang mga lugar dito. O, ginamit pa yung flicker para if ever tatamaan doon ang kanyang ultimate. Pero yung halos walang buhay, saktong-sakto naman ang holy healing coming in from Owen. Tapos si Perksy ba mapipilitan muna na mag-start ng Eagle palayo. At nakakaibang pag-poke ang ginagawa na ating mga players. Even Super Marco nag-ahanap lang din kung sino mangangalahati ang buhay para sa game. Minion wave sa may bottom lane, nakareading AP Bren. Same goes with Onyx. Labanan ng yellow at blue. Pero grabe, ang tension na nakikita natin din sa may bottom lane. At sa dami-dami ng skill na nagamit, walang naging casualty. Pero yan isang yata. pitik na lang sa yung mid lane inhibitor turret. Pwedeng daanan nito ni Super Marco. Kalabitin lang niya na kahit isang beses ay makakaisa pa sila ang inhibitor turret. Pero sa tagal-tagal ng siege na yon ay 50 seconds na lang may Lord na ulit. Ganon katagal. Umi Chantel, what's the best call for it? What's the best call? Guiding airstrike o feathered wind? Kasi yun yung combination nag-guiding wind papasok, itong si Perksy ba, and then nag-feathered airstrike, kaya nare-reposition yung feathered airstrike na binibitawan nitong si Super Friends na nakakaabot naman doon kay Oakwen and kay Super Marco. Na ngayon, nung simula, medyo nagdadalawang isip or hindi nag-iisip si Oakwen na pumili or mag-build ng immortality. Pero ngayon, siguro naiisip niya na yan ng konti kasi, ay, oh my goodness, inaabot na tayo ngayon ng feathered airstrike. Si oh my goodness. Si oh my goodness Yun yung Rafaela pinakamagaling na healer sa buong mundo. Joke lang. Pero yun na nga, Lord's Mod, it's the Evolved Lord. And AP Bren ngayon ang may hawak nito. And as you said kanina, umuurong yung feathered airstrike on the side of Onyx. And kailangan nga abangan nito ng AP Bren dahil sumasakit na nga rin dito si Super Friends na hindi pa rin napipitas buong laro. Matagal-tagal na naman tayong tatambay dito para sa Lord. Tsaka sabi natin ang storyline ng Onyx from time to time is nananalo sila from a comeback. So talaga inaantay lang nila na medyo tumagal yung laban pero parang hindi tatagal yung HP ni Ryzen dahil sa sakit na rin ng damage dito ng Super Marco. So ito na naman yung Lord Control na ating sinasabi para sa ating dalawang kupunan. Si Flap TC magiging nila dito pero still alive because of that holy healing. Wow. At magsusuki ng damage pero the airstrike against you and Oakwen. Pero look at that, parang babalik na naman ang HP parts dito na AP. Wow! Eagle, tapos flicker out para kay Few at Gem dito mawala ng immortality. Habang si Perksy pa mapipilitan lumayo. And Gem is gonna be the target and triple kill para sa birthday boy, Super Marco. Talaga, makikita mo talaga ang birthday buff. 7-0 at nag-tricks pa si Few. Pinakita niya kung bakit siya idol ng mga kids. Dire-diretso lang dito ang Hive. Meron silang bit-bit na isang minion. At diretso dito against Perksy ba? Meron pa minion wave para sa kanila. Meron pa airstrike para kay Super Friends. Pero hindi na yata kayang defensan pa as AP Bren will win with a sweep. 3
3 points para sa AP Bren, a clean sweep. This winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. At dahil dyan, 18 points na ang